Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon ay tatalakayin natin ang pelikula ng Disney na Mufasa, The Lion King. Ihanda ang inyong sarili sa isang emosyonal at makapangyarihang paglalakbay habang inaalam natin ang kwento kung paano naging alamat ang isa sa pinakadakilang hari. Kaya umupo, mag-relax at mag-enjoy. Nagsisimula ang kwento sa tinig ng nakatatandang Mufasa na nagsasalita sa kanyang anak na si Simba. Ipinapaliwanag niya ang tinatawag na ikot ng buhay, isang siklo na nag-uugnay sa lahat ng nilalang, maliit man o malaki. Ang bawat hayop, bawat damo, bawat bituin sa kalangitan ay bahagi ng balanse. Ang kanyang tinig ay parang dumadaloy mula sa hangin na parang lagi siyang naroroon para magturo at magbantay sa kaharian ng Pride Rock. Humarap si Simba sa kanyang mga nasasakupan. Makatindig balahibo ang eksena. Ang araw ay sumisikat. Ang mga hayop ay nagtipon at ipinahayag niya na may dakilang bagay na darating. Pagkatapos ng pagtitipon, pumunta siya kay Nala na naghihintay sa kanya sa isang mapayapang oasis. Kitang-kita ang pagmamahalan sa kanilang mga mata, tanda ng kanilang matibay na samahan. Ngayon, bilang isang ama, si Simba ay may isa pang tungkulin. Ipinagkatiwala niya ang kanilang anak na si Kiara, kina Timon at Pumbaa. Pero gaya ng inaasahan, pinaalalahanan niya silang huwag magsabi ng mga kwentong kalokohan. Siyempre, hindi nakatiis ang dalawa. Pagkaalis ni Simba, agad nilang ikinuwento kay Kiara ang kanilang version ng labanan sa Pride Rock. Pinalabas nila na sila raw ang tumalo kay Scar. Ngunit bago pa lalong makapalang kwento, dumating si Rafiki. Sa halip na kalokohan, inaalok niya si Kiara ng isang mas mahalagang kwento, ang kasaysayan ng kanyang lolo, si Mufasa. Bumalik tayo sa nakaraan. Bilang isang kuting, namuhay si Mufasa kasama ang kanyang ina na si Afya at ang kanyang ama na si Masego. Simple ang kanilang pamumuhay, ngunit puno ng pagmamahal. Madalas ikwento ni Afya ang tungkol sa Milele, isang paraisong walang hanggan, isang lugar na puno ng kapayapaan at kaligayahan, isang pangarap na kanilang hinahangad balang araw. Ngunit hindi nila alam may nakahandang trahedya. Matapos ang mahabang tagtuyot, dumating ang ulan. Sa una, ito'y isang pagpapala. Ang mga hayop ay nagsaya, tumalon at uminom ng ulan na matagal na nilang hinintay. Ngunit hindi nagtagal, ang tubig ay mabilis na umakyat at naging baha. Ang saya ay napalitan ng sigawan at takot. Dumagundong ang kalikasan at sinubukan ni Masego na iligtas ang kanyang anak. Ngunit isang elepante ang hindi sinasadyang bumangga sa dam. Bumigay ito at inanod si Mufasa ng rumaragasang tubig palayo sa mga bisig ng kanyang mga magulang. Mag-isa at takot, nagpalutang-lutang si Mufasa ng ilang araw sa ibabaw ng isang troso. Gutom, pagod at puno ng pangungulila, halos mawalan na siya ng pag-asa. Hanggang sa nakatagpo siya ng isa pang batang leon, si Taka. Sa una, akala niya'y ligtas na siya, ngunit biglang sumulpot ang dalawang buwaya, handang sumunggab. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos si Taka at iniahon siya mula sa ilog. Dumating ang ina ni Taka na si Ishe. Galit siya dahil nagdala ng isang estranghero ang kanyang anak. Ngunit pinakiusapan siya ni Taka at sa huli, pinayagan niyang manatili si Mufasa. Pagdating nila sa kanilang teritoryo, sinalubong sila ng ama ni Taka, si Obasi. Mabigat ang titig niya kay Mufasa. Para sa kanya, walang puwang ang isang ligaw. Ibinigay niya ang isang matinding pagsubok, makipagkarera kay Taka hanggang sa punong patay. Kung matalo siya, siya'y kakainin. Lumaban si Mufasa, ngunit halatang nahuhuli siya. Sa kabila nito, sadyang nagpatalo si Taka upang manalo ang kanyang bagong kaibigan. Dahil dito, nakasama si Mufasa sa kanilang pangkat para kay Taka. Higit pa sa lahat, natupad ang kanyang matagal na pangarap, ang magkaroon ng kapatid. Mabilis ang panahon, lumaki sina Mufasa at Taka at naging matalik na magkaibigan. Ngunit kahit anong gawin ni Mufasa, hindi siya kailanman nagustuhan ni Obasi. Madalas niyang sabihan si Taka na ipagkakanulo siya ng kanyang kapatid balang araw. Sa kabila nito, minahal siya ni Eshe na parang tunay na anak. Ngunit sa kaloob-looban ni Mufasa, naghahangad pa rin siyang makita muli ang kanyang tunay na pamilya. Isang araw, sinalakay ng dalawang puting leon mula sa grupo ng mga outsider ang kanilang teritoryo. Nagkagulo ang lahat. Nang malagay sa panganib si Eshe, mabilis na sumugod si Mufasa upang ipagtanggol siya, habang si Taka naman ay natakot at tumakas. Nakipaglaban si Mufasa ng buong tapang at napatay niya ang isa sa mga kalaban, si Sachu, na siya palang anak ni Kiros, pinuno ng mga outsider. Nang mabalitaan ito ni Kiros, nagapoy ang kanyang galit. Sa kanyang mga mata, hindi katanggap-tanggap ang pagkawala ng kanyang anak. Sa harap ng kanyang mga tauhan, pinatay niya ang natitirang lion na nakaligtas sa laban dahil iniwan si Sachu. Mula noon, nangako siyang dudurugin si Mufasa
at ang kanyang pangkat. Kinabukasan, sinalakay ng mga outsider ang pangkat ni Obasi. Mas marami sila at mas mabagsik. Isa-isang bumagsak ang mga miyembro ng pangkat, kabilang sina Obasi at Eshe. Nakaligtas lamang sina Mufasa at Taka. Tumalon sa isang talon upang makatakas. Sa kabilang pampang, nagsimula silang maglakbay patungo sa Milele. Sa kanilang paglalakbay, nakilala nila si Sarabi, isang matapang at marunong na leones, kasama ang kanyang tapat na kaibigan na si Zazu. Sa una, nagduda si Sarabi, ngunit kalaunan ay sumama rin siya. Samantala, si Rafiki naman ay pinaalis mula sa kanyang grupo ng mga unggoy dahil sa kanyang kakaibang mga bisyon. Malungkot siyang nagpaalam sa kanyang kaibigang si Junya, ngunit daladala niya ang pag-asa para sa kinabukasan. Sa kalaunan, nagtagpo ang kanilang mga landas. Sa una, hindi pinagkatiwalaan ng grupo si Rafiki, ngunit sa pakikipag-usap niya kay Mufasa, nakita ng batang leon na nauunawaan siya ng matanda. Para bang may alam siya sa bigat na daladala niya. Sa huli, tinanggap siya ng grupo at sabay-sabay silang naglakbay patungo sa Milele. Ngunit sa likuran nila, patuloy silang sinusundan ng mga outsider. Pumatay sila ng marami at ngayon, determinado silang tapusin si Mufasa. Habang naglalakad, unti-unting nahulog ang loob ni Taka kay Sarabi. Nahihiya at walang karanasan, lumapit siya kay Mufasa para humingi ng payo. Tinuruan siya ng kanyang kapatid na pahalagahan ang maliliit na bagay, ang bango ng bulaklak na dala niya, ang tapang sa kanyang mga mata. Ngunit nang subukan ni Taka, nauwi lamang ito sa kahihiyan. Hindi nagtagal, nakita ni Zazu ang mga outsider na papalapit. Agad na gumawa ng plano si Sarabi. Nagtapon siya ng pugad ng bubuyog upang magdulot ng stampede ang mga elepante. Sa kaguluhan, nadapa siya at muntik ng matapakan. Ngunit mabilis na tumakbo si Mufasa at iniharang ang kanyang katawan upang mailigtas siya. Kalaunan, sinabi ni Sarabi na alam niyang si Mufasa ang nagligtas sa kanya. Doon nagsimula ang mas matibay na ugnayan sa pagitan nila. Habang lumalalim ang gabi, naging malinaw na nahuhulog ang loob nila sa isa't isa. Ngunit nakita ito ni Taka at ang kanyang puso'y napuno ng inggit at sakit. Sa galit at selos, lihim siyang lumapit kay Kiros at nag-alok ng tulong upang mahanap ang kanyang kapatid. Sa wakas, narating ng grupo ang Milele at totoo nga, isa itong paraiso. Luntiang-luntian, puno ng buhay at katahimikan. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang mga outsider, dala ang gabay ni Taka. Dumagundong ang labanan. Tinawag ni Mufasa ang mga hayop ng Milele upang magkaisa at ipagtanggol ang kanilang paraiso. Kahit may ilan na nagduda sa kanya, nakita nila ang kanyang tapang at nagsimulang lumaban kasama niya. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog si Mufasa sa isang kuweba at nakipagtuos kay Kiros. Dumating si Taka at iniharang ang kanyang sarili sa isang atake, dahilan upang mag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang mukha, isang peklat na magiging simbolo niya magpakailanman. Habang nagaganap ang laban, bumigay ang lupa. Bumagsak ang mga bato at nabuo ang Pride Rock. Ang mga outsider ay nahulog sa kanilang kamatayan. Samantala, nadaganan ng isang higanteng bato si Kiros at nalunod sa ilalim ng tubig. Lumangoy pa itaas si Mufasa habang si Taka ay nag-atubili. Sa isang iglap, halos pabayaan na niyang mamatay ang kanyang kapatid. Ngunit sa huli, iniahon niya ito. Pagkatapos ng laban, ang mga hayop ay lumuhod kay Mufasa at kinilala siyang hari. Bagamat nag-aalinlangan siya, pinaalalahanan siya ni Rafiki na siya ang nagbigay ng pagkakaisa sa lahat. Samantala, pinili ni Taka na talikuran ang kanyang pangalan at tawaging sarili bilang Scar, isang paalala ng kanyang galit at kasalanan. Sa huli, nakipagtagpo si Mufasa kay Afya, ngunit nalaman niyang patay na si Masego. Sa kabila ng lungkot, tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Umakyat siya sa Pride Rock at naglabas ng isang makapangyarihang dagundong. Isang hudyat na siya na ang bagong hari. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Tinapos ni Rafiki ang kanyang kwento kay Kiara. Sinabi ng bata na sana'y nakilala niya ang kanyang lolo, ngunit ipinaalala ni Rafiki na si Mufasa ay naninirahan sa kanyang puso. Tumindig si Kiara at umatungal patungo sa kalangitan at lumitaw ang mukha ng kanyang lolo, tumutugon sa kanyang sigaw. Sa huli, dumating sina Simba at Nala, dala ang bagong kapatid ni Kiara, si Kion. Ngumiti si Kiara at nagsimulang ikwento sa kanya ang kasaysayan ng isang dakilang hari.